Ayon sa Toll Regulatory Board, TRB, ang conglomerate na San Miguel Corporation, SMC, ay nakakaranas ng mga pagkaantala sa kontrobersyal na Pasig River Expressway, POREX, nito dahil kailangan nitong muling idisenyo ang alignment ng toll road na mag-overlap sa Pasig River Esplanade. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni TRB Executive Director Alvin Carullo, sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa sideline ng isang kaganapan sa Pasay City noong Huwebes noong nakaraang linggo, na umaasa ang board na matanggap ang pinal na disenyo ngayong November, makalipas ang isang buwan kaysa sa original na deadline. Ang Pasig River Esplanade, PRE, ay bahagi ng Pasig River Urban Development Project, isang 3 taong plano para isulong ang paggamit at pag-unlad ng daluyan ng tubig, na kinabibilangan ng pagkakaroon ng infrastruktura ng pedestrian-friendly, tulad ng mga walkway at boardwalk, mga commercial zone na may leasable stalls, bike lane, at green spaces. Ayon sa isang supplemental toll operation agreement, sinabi ni Carullo na dapat ayusin ng SMC ang alignment nito sa tollway sakaling magpatupad ang gobyerno ng isang proyektong pang-infrastruktura na maaaring mag-overlap dito. Pinasinayaan ng gobyerno ang isang bahagi ng 25 kilometrong PRE noong June. Nagbukas ito ng isang palapag na istruktura na may roof deck sa tabi ng ilog. Ang pampublikong espasyo ay mayroon ding walkway na may mga nauupahang commercial space at bike lane. Matapos isumite ang pinal na disenyo, sinabi ni Carullo na umaasa ang TRB na maaprubahan ang tollway project sa unang quarter ng 2025 para magsimula ang mga gawaing sibil. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang SMC ay dapat munang kumuha ng Environmental Clearance Certificate, ECC, upang patunayan na ang proyekto ay walang makabuluhang masamang epekto sa ecosystem ng ilog. Sa pag-a-apply para sa isang ECC, dapat ipakita ng conglomerate ang epekto nito sa kapaligiran at plano sa pamamahala para sa proyekto. Ang POREX project, na inaprubahan ng gobyerno noong September 2021, ay isang 19.37 kilometers elevated expressway na tumatawid sa pampang ng buong Pasig River. Ang 6 na lane na kalsada ay tatakbo mula Radial Road 10 sa Maynila hanggang sa panukalang Southeast Metro Manila Expressway sa Circumferential Road 6 sa Taguig City. Sa gitna ng mga pagtutol mula sa mga environmental group, inihayag ng presidente at CEO ng SMC na si Ramon ang noong Marso na aabandonahin ng kumpanya ang proyekto. Ngunit noong Mayo, sinabi niyang na maaari pa ring ituloy ng SMC ang 81.53 billion pesos na proyekto dahil ito ay itinigil lamang para sa karagdagang pagsusuri at upang isaalang-alang ang opinyon ng publiko. Inabisuhan ng SMC ang gobyerno noong sumunod na buwan na susunod ito sa lahat ng mga kinakailangan upang magpatuloy sa proyekto. Pagkatapos ay iniulat ni Carullo na nakipag-ugnayan ang SMC sa TRB na maghahanap ito ng ECC para sa POREX at ang proyekto ay, sa ngayon ay buhay na ulit. Sa pagsusumiti ng panghuling mga drawing, ang SMC ay kailangang i-secure ang ECC, kasama ang iba pang mga permit, tulad ng isang no objection notice mula sa mga lokal na pamahalaan na maaapektuhan ng proyekto. Ang POREX ay itatayo para mag-accommodate ng higit pa sa mga sasakyang demotor. Kapag nakumpleto, ito ay magtatampok ng bus rapid transit system na makikinabang sa mga commuter sa buong Metro Manila. Kapag gumana na, ang POREX ay mag-uugnay sa silangan at kanlurang mga lungsod ng Metro Manila at magkokonekta sa Skyway system, na maisa sa katuparan ang pananaw ng isang pinagsamang elevated na network ng kalsada na mag-uugnay sa Hilaga, Timog,
silangan, at kanlurang mga koridor ng kabisera. Ang expressway ay magkakaroon din ng mga nakaw-ang bike lane upang hikayatin ang malusog, environment-friendly na mga mode ng personal na transportasyon, gayon din ang mga pedestrian walkway upang hikayatin ang paglalakad o ehersisyo. Pinaplano rin itong palawakin ang transportasyon ng tubig sa pamamagitan ng mga ferry na mag-uugnay sa mga pangunahing daluyan ng tubig ng Metro Manila tulad ng Laguna de Bay, Pasig River, Manila Bay, at Marikina River. Sinabi ng isang opisyal ng Department of Transportation, DOTR, ang patuloy na pag-aaral na tutukoyin ang posibilidad ng pagtatatag ng proyekto ng Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System na proyekto ay inaasahang matatapos sa loob ng taong ito. Sa sideline ng Asia and the Pacific Transport sa Mandaluyong City, sinabi ni Transportation Assistant Secretary Leonel De Velez sa mga mamamahayag na ang DOTR ay nakikipagtulungan sa Public-Private Partnership, PPP, Center para maglagay ng Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry. Ang iminungkahing Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry ay nakikita na isang high-capacity, high-frequency, at low-carbon ferry system na mag-uugnay sa Manila Bay at Laguna Lake sa pamamagitan ng Pasig River. Aniya, ito ay isang bagay na kasalukuyang pinag-aaralan, ito ay bahagi ng inisyatiba ng Pangulo na talagang pagandahin ang Ilog Pasig at gawin itong tunay na matitirahan muli, upang magkaroon tayo ng magandang urban development, magandang walking space, at ito ay bahagi ng buong gobyerno. Kapag natapos na ang pag-aaral, sinabi ng opisyal ng transportasyon na ang iminungkahing Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry o MAPALLAF ay dadaan sa serye ng mga pag-aproba ng gobyerno bago ito makontrate sa isang pribadong partner.